Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng kanilang barong-barong ay tila mga luwang sumasabay sa bigat ng dibdib ni Eloisa. Sa edad na 21, ang kanyang mundo ay limitado lamang sa pagitan ng masukal na eskinita ng kanilang tirahan at sa maingay, maputik at amoy bulok na palengke kung saan siya nagtitinda ng mga gulay. Ang kanyang mga kamay, bagaman bata pa, ay magaspang na dahil sa pagbubuhat ng mga kaing ng kangkong, talong at kalabasa. Ngunit ang hirap ng buhay ay tila hindi pa sapat. Isang gabi, umuwing humahagulgol ang kanyang amang si Mang Rigor, kasabay ang kanyang ina na si Aling Rosa, na halos hindi makatayo sa takot. "Eloisa, anak, patawarin mo kami," hikbi ni Rigor habang nakaluhod sa harapan ng anak. "Bakit po, tay? Ano po ang nangyari?" Kaba ang bumalot sa puso ni Eloisa. "Ang kariton natin, nawala ng kontrol sa pababa ng tulay. Sumalpo kami sa isang napakamahal na sasakyan. Isang Rolls Royce. Eloisa, ang sabi ng driver, milyon-milyon ang halaga ng gasgas at UP na nagawa natin." Paliwanag ni Aling Rosa habang nanginginig ang mga labi. "Wala tayong pambayad, anak. Wala tayong kahit na ano," dagdag ni Mang Rigor. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Bumaba rito ang isang matandang lalaki na may otoridad sa bawat galaw. Si Don Severino Rabisanto, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahati ng kanilang probinsya. "Wala po kaming pera, Don Severino. Maawa po kayo sa amin," pagmamakaawa ni Mang Rigor. Tumingin ang matanda kay Eloisa. Sinuri ang mga mata nitong puno ng lungkot, ngunit may tatag. "Hindi ko kailangan ng pera nyo," mariing sabi ng matanda. "Ngunit, kailangang may managot sa pinsala. Gusto ko ang anak nyo. Isasama ko siya sa mansyon. Siya ang magiging kabayaran." Halos gumuho ang mundo ni Eloisa. Ang kanyang mga magulang, bagaman masakit sa loob, ay walang nagawa kundi ang tumango. Para sa kanila, ito ang tanging paraan upang hindi mabulok sa kulungan si Mang Rigor. Sa loob ng mansyon ng mga Rabisanto, pakiramdam ni Eloisa ay isa siyang ibon sa loob ng gintong kulungan. Inaasahan niyang maging katulong siya, o kaya naman ay itatali sa isang matandang malapit ng mamatay. Isang gabi, ipinatawag siya ni Don Severino sa garden. "Maupo ka, Eloisa," utos ng matanda. "Bakit niyo po ito ginagawa, Don? Labag po ito sa batas. Ang ipagkasundo ang isang tao para sa utang." Matapang na tanong ni Eloisa kahit nanginginig ang boses. Tumawa ng mahina ang matanda. "Matalas ang isip mo. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko? Hindi dahil sa gasgas sa kotse ko. Noong isang buwan, nakita kita sa palengke. May isang matandang pulubi na kinuha ang isang tumpok ng iyong kamatis nang hindi nagbabayad. Imbes na sigawan mo, dinagdagan mo pa ang bigay mo at binigyan mo pa siya ng tubig. Doon ko nalaman, may ginto sa loob ng dibdib mo." Napakunot noo si Eloisa. "Kahit na po, hindi niyo ako pwedeng pilitin maging asawa niyo." "Sinong nagsabing ako ang pakakasalan mo?" Nakangiting sabi ni Don Severino. "Masyado na ako matanda para sa ganyang mga bagay. Ipinagkasundo kita sa aking apo. Siya ang tagapagmana ng lahat ng to. Ngunit matigas ang ulo at walang direksyon sa buhay. Kailangan niya ng isang babaeng katulad mo. Isang babaeng may malasakit at hindi nasisilaw sa pera." Bago pa makasagot si Eloisa, isang tunog ng paparating na motorsiklo ang bumasag sa katahimikan.
Isang malaking Ducati ang huminto sa harap nila. Bumaba rito ang isang lalaking halos mahulog ang panga ni Eloisa sa itsura nito. Mataas ito, may mga brasong tila bakal sa tigas, at ang muka ay parang inukit ng mga anghel. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata, at may magaspang na balbas na lalong nagpadagdag sa kanyang pagkalalaki. Ito si Mateo, ang kaisa-isahang apo ni Don Severino. "Lolo, ano na naman itong surprise mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay malalim at baritono. Tumingin siya kay Eloisa mula ulo hanggang paa. "At sino naman ang babaeng to? Huwag mong sabihing bagong katulong natin siya." "Siya si Eloisa," diretsong sabi ni Don Severino. "At hindi siya maid. Siya ang babaeng pakakasalan mo sa loob ng 3 buwan. O mawawala sa'yo ang lahat ng mana mo." "Ano?" Sabay na sigaw ni na Eloisa at Mateo. Ang mga sumunod na linggo ay punong-puno ng tensyon. Si Mateo ay galit sa mundo, samantalang si Eloisa ay pinipilit panindigan ang kanyang dangal kahit pa ituring siyang bayad utang ng mga tao sa mansyon. Isang hapon, habang nagtatanim si Eloisa ng mga gulay sa malawak na garden ng mansyon, dahil hindi niya kayang maupo lang ng walang ginagawa, ay lumapit si Mateo. Wala itong suot na pang-itaas, tanging jogging pants lamang, at kitang-kita ang pagtagaktak ng pawis sa kanyang maskuladong katawan. "Bakit mo ba ginagawa yan?" tanong ni Mateo habang nakasandal sa puno. "May mga hardinero kami para dyan." Hindi tumingin si Eloisa sa kanya. "Sanay ako sa lupa, Mateo. Hindi katulad mo. Nasanay na lahat ay inihahain na lamang sa harapan mo." Tumawa si Mateo, isang tawa na puno ng sarkasmo. "Akala mo ba gusto ko rito? Pakiramdam ko, laro lang ang lahat ng ito para kay Lolo. At ikaw, bakit ka naman pumayag? Dahil ba bilyonaryo kami? Magkano ba ang utang ng mga magulang mo?" Tumayo si Eloisa. Inarap siya ng may mga matang nagbabaga. "Wala kang alam. Hindi mo maintindihan ang hirap ng mga magulang ko na halos magkandakuba para lang may makain kami sa araw-araw. Kung tingin mo ay narito ako para sa pera mo, nagkakamali ka. Narito ako dahil ayaw kong mabulok sa kulungan ng tatay ko. Dahil lang sa isang gasgas sa sasakyang kahit mawala ay hindi nyo ikahihirap." Natigilan si Mateo sa unang pagkakataon na nakita niya ang apoy sa mga mata ni Eloisa. Hindi ito ang karaniwang babaeng nakapaligid sa kanya na puro ganda lang ang alam. "Patawad," mahinang sabi ni Mateo, isang bagay na bihirang lumabas sa kanyang bibig. "Hindi ko kailangan ng patawad mo. Kailangan ko lang tapusin ang kasunduang ito para makabalik na ako sa pamilya ko," sabi ni Eloisa bago ito naglakad palayo. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Si Mateo, na dati ay laging nasa bar at nakikipagkarera, ay mas madalas nang naiiwan sa mansyon. Pinapanood niya si Eloisa. Namamangha siya kung paano nito nagagawang pasayahin ang kanyang lolo sa pamamagitan lamang ng pagluluto ng simpleng pinakbet o ginisang sayote. Isang gabi na abutan ni Mateo si Eloisa sa kusina. Umiiyak ang dalaga habang tinitingnan ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. "Mismo na sila?" malumanay na tanong ni Mateo. Pinunasan ni Eloisa ang kanyang luha. "Sobra. Bukas ang kaarawan ni Itay. Tuwing ganitong panahon, kahit mahirap kami, nagluluto kami ng pansit at nagsasalo-salo. Ngayon, hindi ko man lang sila mayakap." Hindi sumagot si Mateo, ngunit kinabukasan laking gulat ni Eloisa. Nang pagising niya ay may naghihintay na sasakyan sa labas. "Sakay,"
Utos ni Mateo. Saan tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Dinala ni Mateo si Eloisa sa kanilang barong-barong. Hindi lang yon. May dala siyang mga sako ng bigas, grocery, at isang malaking cake para kay Mang Rigor. Doon nakita ni Mateo ang simpleng kaligayahan. Nakita niya kung paano yumakap si Eloisa sa kanyang mga magulang at kung paano siya tanggapin ng mga ito na parang hindi siya isang mayamang estranghero kundi isang kaibigan. Sa gabing yon, habang pabalik sila sa mansyon, bumasag si Mateo sa katahimikan. Eloisa, tungkol sa kasunduan? Alam ko, Mateo, malapit ang 3 buwan. Pwede mo nang sabihin kay Don Severino na hindi tayo magkatugma. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Inarap ni Mateo si Eloisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Yun nga ang problema. Ayoko nang matapos ang 3 buwan. Noong una, akala ko, ikaw ang parusa ni Lolo sa akin. Pero, nagkamali ako. Ikaw pala ang premyo na hindi ko alam na kailangan ko. Mateo? Eloisa, seryoso ako. Noong nakita kita sa palengke dati? Oo, nakita rin kita roon bago pa ang aksidente. Hindi ko maalis ang tingin ko sa'yo pero masyado akong mapagmataas. Ang aksidenteng yon, isang plano yun ni Lolo dahil alam niyang gusto kita pero natatakot akong lumapit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Eloisa. Ano? Ibig mong sabihin, alam ni Don Severino na gusto mo ako? Ang gusto ni Lolo ay makahanap ako ng babaeng totoo. At natagpuan ko yun sa'yo. Hindi kita tinitingnan bilang bayad utang. Tinitingnan kita bilang babaeng gusto kong makasama sa pagbuo ng sarili kong pangarap. Hindi ang pangarap ni Lolo para sa akin. Natahimik si Eloisa. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pero Mateo, magkaiba ang mundo natin. Ako, tindera lang ng gulay. Ikaw, bilyonaryo. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Eloisa. Ang mga kamay na dati ay kinakahiya ng dalaga dahil sa kalyo, ay hinagkan ni Mateo ng may buong pagmamahal. Ang mga kamay na ito ang nagpapakain sa pamilya mo. Ang mga kamay na ito ang nag-aalaga sa garden na dati ay patay na rito sa mansyon. Walang halaga ang bilyon ko kung wala akong kasamang katulad mo na may busilak na puso. Eloisa, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil gusto kita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eloisa. Sigurado ka ba? Baka magsawa ka sa amoy ng luya at bawang. Tumawa si Mateo, isang tunay na tawa na ngayon lang narinig ni Eloisa. Mas gusto ko ang amoy ng bawang kaysa sa mga mamahaling pabango na peke naman ang gumagamit. So, is that a yes? Tumango si Eloisa. Yes. Yes, Mateo. Pagbalik nila sa mansyon, naghihintay si Don Severino sa balkonahe. May hawak na baso ng wine at nakangiti ng malapad. Mukhang hindi ko na kailangang bawiin ang mana mo, Mateo. Wika ng matanda. Lolo, alam mo ba ang lahat ng to? Tanong ni Eloisa. Ang alam ko lang, Eloisa, ay kailangan nyo ng kaunting tulong ng tadhana. Ang gasgas sa sasakyan ko. Isang maliit na sakripisyo para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Welcome to the family, Eloisa. At simula bukas, hindi ka na magtitinda sa palengke. Ikaw na ang magpapatakbo ng ating mga organic farm projects. Umiyak si Eloisa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang dalagang tendera ng gulay na dati ay tinitingnan ng mababa sa palengke, ay nahanap ang kanyang tunay na halaga sa piling ng mga taong nakakita sa ginto ng kanyang puso.
Minsan, ang pinakamasakit na simula ay siyang naghahatid sa atin sa pinakamagandang destinasyon. Sa gitna ng luha at hirap, may isang Don Severino na naging tulay at isang Mateo na naging katuwang sa pagbuo ng isang bagong bukas. At ang palengke, hindi niya kailanman kinalimutan. Doon nagsimula ang lahat, sa gitna ng mga gulay at putik, kung saan ang isang simpleng tindera ay naging isang reyna sa puso ng isang bilyonaryong prinsipe. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Maki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.